Ang tunog ng notification sa telepono ang gumising kay Sofia Alcantara. Hindi pa niya tuluyang nahuhubad ang mamahaling gown mula sa photoshoot kanina, at ang pagod mula sa paglipad mula Milan ay bumabalot pa sa buong katawan niya. Pero sa sandaling nakita niya ang pangalan ni Marco Santos sa screen, bumilis ang tibok ng puso niya. Ang ngiti sa labi niya ay agad na naglaho nang buksan niya ang mensahe. Isang litrato. Litrato ni Marco, ang lalaking pakakasalan niya sana sa loob ng 2 buwan na may kahalikang ibang babae. Sa kama nila. Sa apartment na pinagsamahan nila sa Italy. Hindi lang isa. Marami. May kasama pang audio file ng pag-uusap ni Marco at ng babae tungkol sa mga pera na ginagamit ni Marco gamit ang pangalan ni Sofia sa kung anong transaksyon. Naramdaman ni Sofia ang paglamig ng buong paligid, ang paghinto ng kanyang hininga. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang tusong panloloko. Isang sampal sa mukha, hindi lang sa puso kundi maging sa reputasyon niya bilang isang international model. Nanikip ang dibdib niya at para siyang mawawalan ng hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting lumabo ang kanyang paningin dahil sa luhang namumuo. Isang mainit na likido ang dumaloy sa pisngi niya, at sa bawat patak, parang may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang namamatay. Marco, bulong niya, halos hindi makarinig sa sarili. Paano mo nagawa to? Parang isang nilalang na sinapian, tumayo siya mula sa kama. Ang galit ay dahan-dahang pumalit sa sakit. Ang mamahaling vase na nakapatong sa mesa ay agad niyang kinuha at ibinato sa dingding. Basag. Gaya ng puso niya. Ang frame picture nila ni Marco, na nakangiti silang dalawa na tila walang problema sa mundo, ay dinukot niya at pinagpipira-piraso. Hindi sapat. Hindi sapat ang sakit na nadarama niya para sa sakit na idinulot sa kanya. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin, nakita ang sarili niyang basag ang puso, punong-puno ng galit. Ang mga matang dating nagniningning dahil sa pag-ibig ay ngayon ay uhaw sa katarungan, o kahit sa pagkalimot man lang. Sa isang iglap, nasambit niya ang isang desisyon. Hindi siya mananatili sa hotel na iyon, sa syudad na iyon na puno ng alaala ni Marco. Hindi siya babalik sa Italy sa ngayon. Gusto niyang tumakas. Kahit saan. Basta malayo. Nagmamadali siyang nagpalit ng simpleng damit, kinuha ang susi ng kotse na inarkila niya at walang lingon likod na lumabas. Hindi niya pinansin ang tawag ng reception, ni ang pagmamadali ng bellboy na tulungan siya sa bagahe. Ang tanging gusto niya ay umalis. Umalis ng mabilis, umalis ng walang bakas. Ang dilim ng gabi sa Manila ay tila bumabalot sa bigat ng kanyang damdamin. Ang patak ng ulan sa windshield ay parang kasabay ng patak ng kanyang mga luha. Ang bawat streetlight na nilalampasan niya ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisa. Malakas ang tugtog sa radyo, pero hindi niya iyon naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang daing ng kanyang puso, ang pagngalit ng kanyang pagkatao. Pinilit niyang pabilisin ang takbo ng kotse. Mas mabilis. Mas mabilis pa. Gusto niyang takbuhin ang sakit. Takbuhin ang katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga buhok niya ay nagkakalat sa hangin na tila ba nakikisabay sa kanyang kaguluhan. Masakit, sobra. Bulong niya sa sarili habang ang mga luhang umaagos ay tila walang katapusan. Bigla, isang malakas na busina ang sumalubong sa kanya. Isang nagliliwanag na headlight. Masyado siyang lumalayo sa linya. Pinilit niyang ikot ang manibela, pero masyado nang huli. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Naramdaman niya ang pagtulak ng kanyang katawan pasulong, ang paghinto ng lahat. Nagdilim ang lahat. Nang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata, isang malakas na sakit sa ulo ang sumalubong sa kanya. Humihinto na ang ulan. Ang malakas na bugso ng hangin ay pumapasok sa basag na bintana ng kanyang inarkilang kotse. Ang harapang bahagi ng sasakyan ay UP. At sa harap niya, may isang malaking, itim na luxury car na tila hindi man lang nagalusan, maliban sa kaunting gasgas sa bumper nito. Lumabas ang driver mula sa kotse. Matangkad. Payat. Isang itim na suit na tila bagong laba ang suot niya, walang bahid ng kalat o pagkadismaya sa damit. Lumapit ito at sa bawat hakbang, naramdaman ni Sofia ang aura ng kapangyarihan at pagiging dominante. Miss, ang boses ng lalaki, matigas at malamig, na tila galing sa isang batis na nagyelo.
Ayos lang ba kayo? Tiningnan niya ang lalaki. Ang kanyang mukha ay matatalim ang mga angulo, seryoso. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang obsidian na bato, matalim, walang emosyon, at tila nakikita ang lahat. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaba kay Sofia. Ito ang taong nakita niya sa mga magasin at balita. Ang tinaguriang key golden boy ng Philippine business industry. Donovan de la Cruz. Ang SEC ng De La Cruz Group. Ako ba ang may kasalanan? Tanong ni Sofia, nanginginig ang boses. Based on the damage, it's clear you swerved into my lane. Sagot nito, walang bahid ng pagmamalasakit. At dahil sa insidenteng ito, naantala ang napakahalagang meeting ko. Isang meeting na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso para sa kumpanya. Nagulat si Sofia sa pagiging direkta nito. Pero wala naman masyadong nangyari sa kotse niyo, di ba? Hindi gaanong malaki ang damage. Damage is damage, Miss, putol ni Donovan sa kanyang sinasabi. Hindi lang sa kotse ko. Pero sa oras ko. At ang oras ko ay pera. Dahil sa pagmamaneho niyo ng lasing at pagiging pabaya, nalugi ang kumpanya ko ng malaki. Lasing, bulong ni Sofia, napahiya. Hindi niya lubos akalain na amoy alak siya. May amoy alak kayo, Miss. I can report this. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang huling gusto niya ay may makaalam tungkol sa gulo niya sa Italy. Lalo pa kung masasangkot siya sa pulis dito sa Pilipinas. Ang kanyang career ay matutulog na lang. Anong gusto mo? Tanong ni Sofia, halos maiyak. Lumapit pa si Donovan, ang anino niya ay tila bumabalot sa buong katawan ni Sofia. Ang kanyang boses ay bumaba, halos pabulong ngunit may matinding otoridad. Simple lang. Pambayad sa abala. Pambayad sa oras. Pambayad sa posibleng lugi ng kumpanya. Huminto siya, tiningnan ang mga mata ni Sofia. 10 milyong piso. Para siyang nabingi. 10 milyong piso. Paano niya babayaran iyon? Wala siyang ganoong pera. Ang kanyang savings ay naubos sa kaso ni Marco. Ang kanyang pagiging international model ay tumigil pansamantala. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang sakit sa puso niya ay muling sumirit, mas masakit pa kaysa kanina. 10 milyong piso, bulong niya, halos hindi makahinga. Imposible yan. Hindi ko kayang bayaran yan. Kung gayon, Miss Alcantara, sabi ni Donovan, at nagulat si Sofia dahil alam nito ang kanyang pangalan, mukhang may problema tayo. Maaari tayong magdemanda, pero alam niyo siguro ang mangyayari sa career niyo kapag lumabas sa balita ang insidenteng ito, lalo na't sangkot ang pangalan ko. Hinawakan ni Sofia ang kanyang ulo. Ang lahat ay nakakalito, masakit at nakakadismaya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas para harapin ang taong ito. Ang mukha ni Donovan ay nanatiling blanko, walang emosyon. Tila robot. Naramdaman ni Sofia ang pagkabigo na bumabalot sa kanya. Hindi na niya alam ang gagawin. Gusto niyang sumigaw, umiyak at maglaho na lang. Pero sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, unti-unting lumambot ang titig ni Donovan. Isang maliit, halos hindi mahalata, na pagbabago sa kanyang ekspresyon. O kayal. Sabi ni Donovan na tila nag-iisip. May isang paraan pa. Nag-angat ng tingin si Sofia, umaasa sa anumang butas. Gusto kong maging temporary secretary ka sa akin, sambit ni Donovan, ang boses ay muling naging malamig at matigas. Sa loob ng 1 taon. Hindi pa rin makapaniwala si Sofia sa kanyang sitwasyon. 1 linggo na ang nakalipas simula nang magkasundo sila ni Donovan de la Cruz. Mula sa pagiging international model na lumipad sa iba't ibang bansa para sa mga fashion show, ngayon ay isa siyang temporary secretary sa De La Cruz Group. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip na ayaw magtapos. Umaga pa lang, 7:00. Nasa loob na siya ng opisina ni Donovan na tila isang kaharian ng ginto at itim, elegante, malamig at walang bahid ng personal na kagamitan. Kahit ang hangin ay parang dinisenyo para maging formal. Pakiramdam niya ay isa siyang isda na inilagay sa aquarium ng pating. Miss Alcantara, tawag ni Donovan na nakaupo sa likod ng malaking executive desk niya, ang mga mata ay nakatuon sa laptop. Ang schedule ko para sa araw na ito. Kailangan ko ng 3 kopya. 1 digital, 2 hard copy.
Siguraduhin na walang anumang pagkakamali. Ang mga meetings ko ay hindi maaaring maantala. Napakunot ang noo ni Sofia. Nakahanda na ang lahat ng iyon sa table niya. Nakahanda na po, sir. Hindi sapat ang nakahanda, Miss Alcantara, tugon niya, hindi pa rin tumitingin kay Sofia. Kailangan ay tama at walang kapalpakan. Ang bawat detalye ay mahalaga. Inabot niya ang mga kopya. Tiningnan niya ang mga ito nang may pagdududa, tila naghahanap ng anumang butas. Naglakad si Donovan papunta sa bintana, tinitigan ang cityscape ng Maynila. Ang kanyang balikat ay matigas at ang kanyang tindig ay perpekto. Pakiramdam ni Sofia, kahit ang kanyang likod ay nagsasabing, malayo ka, huwag kang lalapit. Miss Alcantara, ang mga minuto ay ginto sa mundong ito ng negosyo. Hindi ko kayang sayangin ang kahit na isang segundo sa mga bagay na dapat ay perpekto na. Naunawaan niyo ba? Opo, sir, sagot ni Sofia, halos pabulong. Ang galit ay dahan-dahang namumuo sa loob niya. Sa buong buhay niya bilang modelo, sanay siyang sinasabihan ng beautiful at the amazing. Ngayon, tila siya isang hindi sapat na estudyante. Dumating ang tanghali. Isang oras na siyang nagbabasa ng mga business reports at nag-aayos ng mga dokumento na tila hindi na magtatapos. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa man niya maisara ang isang folder, muling nagsalita si Donovan. Miss Alcantara, ipa-fax ang mga dokumentong ito sa Tokyo office. Ang meeting doon ay magsisimula sa loob ng 10 minuto. Dapat ay nandoon na sila. Napakabilis ng utos, tila isang robot. Si Sofia, na naninibago pa sa sistema ng isang korporasyon, ay tila nalito. Sumakit ang kanyang ulo. Sir, ano po ang fax machine? Paano po ito gagamitin? Tanong niya, nahihiya. Sanay siyang gumamit ng mga apps at email, pero fax machine. Sa edad na ito, humarap si Donovan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Hindi niyo alam gamitin ang fax machine, Miss Alcantara? Paano kayo nakaligtas bilang sekretary sa Milan? Hindi po ako sekretary sa Milan, sir. Ako po ay model. Malamig na tugon ni Sofia at agad niyang pinagsisihan ang kanyang sinabi. Napasmirk si Donovan. Isang maliit na kurba sa sulok ng kanyang labi na tila ng aasar. Ah, tama. Ang aming ETH is international model. Well, Miss Alcantara, sa opisina ko, walang lugar para sa mga hindi marunong. Matuto kayo. Ngayon, ibigay ang mga dokumento. Ako na ang magfa-fax. Pinanood ni Sofia si Donovan na mag-operate ng fax machine nang mabilis at walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kapangyarihan. May kung anong kakaibang paghanga ang naramdaman ni Sofia, kasabay ng matinding pagkaasar. Ang lalaking ito ay talagang perpekto sa lahat ng bagay. Maya-maya, narinig niya ang 2 babaeng staff na nagbubulungan sa pantry, malapit sa opisina niya. Hindi niya maiwasang makinig. Ang strikto talaga ni Sir Donovan, bulong ng isa. Pero napakagwapo. Hindi kaya may girlfriend na yan? Naku, Mere, sagot ng isa pa, na tila mas nakakaalam. Wala yan. Hindi yan pala ganyan. Alam mo ba, simula high school, wala pa iyang naging balita na karelasyon. Workaholic lang yan. Puro negosyo. Parang yelo ang puso. Maliban sa rumored incident niya noong high school, wala na talaga. Napaisip si Sofia. Ice heart. Rumored incident noong high school. Ang larawan sa isip niya ay ang kanyang sarili na umiiyak sa likod ng eskwelahan, pakiramdam ay hindi sapat. Pero hindi niya maalala ang mukha ng nagpahiya sa kanya. Ang lahat ay blur. Ang sakit lang ang nananatili. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, bumagsak si Sofia sa kama. Napakagat siya ng labi nang makita niya ang mga unread message sa kanyang telepono. Mula kay Marco. Marco, Sofia, please. Bigyan mo ako ng chance. Hindi ko sinasadya ang lahat. Ipaliwanag ko. Marco, mahal pa rin kita, Sofia. Maniwala ka sa akin. Marco, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinapatawad. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumikha muli ang kanyang trauma. Ang galit at pagkabigo ay naghalo. Hindi niya binasa ang iba pang mensahe.
Hindi niya sinagot ang tawag. Dineretso niya ang numero ni Marco sa blocklist. Ayaw na niyang marinig ang boses nito. Ayaw na niyang makita ang pangalan nito. Ayaw na niya ng kahit anong may kinalaman kay Marco Santos. Sumunod na umaga. Nasa opisina si Sofia, nagtitipa sa computer. Ramdam niya ang lamig ng aircon. Hindi niya napansin na nanginginig na pala siya sa ginaw. Biglang may lumapag na isang tasa ng kape sa kanyang mesa, may kasamang isang wool shawl. Nag-angat ng tingin si Sofia. Si Donovan de la Cruz. Nakatayo ito sa harap niya, ang kanyang mukha ay blanko pa rin, walang emosyon. Ang lamig ng opisina. "You look like you're freezing," sabi ni Donovan, ang boses ay direkta pa rin. Mainit ang kape. Ang shawl para hindi ka ginawin. Hindi makapagsalita si Sofia. Ito ba ay isang gesture ng pag-aalala? Mula sa taong yelo. "Salamat po, sir," mahina niyang sagot. "You're welcome, Miss Alcantara," tugon niya, at bumalik na ito sa kanyang opisina, tila walang nangyari. Napakagatlabi si Sofia. Ang kape ay mainit at ang shawl ay malambot. Naglagay ito ng kaunting init sa malamig na opisina at sa kanyang malamig na puso. Ang ginao sa labas ay tila nawala, pero ang ginao sa loob niya ay naroon pa rin. Ang lalaking ito ay misteryo. Malamig pero may bahid ng pag-aalala. Naguguluhan siya. Kinagabihan, bago umuwi, nag-aayos si Sofia ng mga file sa filing cabinet sa opisina ni Donovan. Ang bawat file ay may pangalan. May mga pangalan ng kumpanya, ng mga proyekto. Nang bigla, nakita niya ang isang lumang folder, walang label. Nakatago sa pinakadulo. Nausisa siya. Dahan-dahan niyang hinila ang folder. Sa loob, may mga lumanang papel. May kasama ring isang lumang litrato. Isang litrato mula sa isang high school festival. Ang mga estudyante ay nakasuot ng iba't ibang costume. Sa gitna, nakatayo ang isang binatilyong Donovan de la Cruz, payat pa, nakangiti at may hawak na gitara. At sa likuran niya, sa gitna ng maraming tao, ay nakita ni Sofia ang kanyang sarili. Bata pa. Nakangiti, tila masaya sa buhay. Tiningnan niya ng matagal ang litrato. Naguluhan siya. Hindi niya maalala na nakilala niya si Donovan de la Cruz noong high school. Pero bakit may larawan niya sa file ni Donovan? At bakit sa likuran pa niya mismo? Bakit tila magkalapit sila? Isang kaba ang naramdaman niya sa dibdib. Ano ang koneksyon ni Donovan sa kanyang nakaraan? Nakaupo si Sofia sa harap ng laptop, tinitigan ang larawan ni Donovan de la Cruz noong high school. Ang mukha niya ay seryoso, pero may bahid ng kabataan na ngayon ay bihira na niyang makita. Nasa likuran niya ang sarili niyang bersyon noong bata pa, nakangiti, walang bahid ng problema. Bakit parang may bumubulong sa isip niya na pamilyar ang larawang ito? Ang alaala ng isang high school dance na nagtapos sa kanyang pag-iyak sa isang sulok. Ngunit ang mukha ng nagpahiya sa kanya ay nanatiling malabo. Ang misteryo ni Donovan ay tila lalong lumalalim. Mula sa pagiging malamig, paminsan-minsan ay nakakakita siya ng mga maliliit na senyales ng pag-aalala, tulad ng kape at shawl. Ngayon, may lumang litrato pa na nag-uugnay sa kanila sa nakaraan. Nagtatanong ang puso niya, ano ba talaga ang nasa isip ng taong ito? Bakit niya siya tinutulungan o ginagantihan? Kinabukasan, pumasok si Donovan sa opisina ni Sofia, hawak ang isang eleganting itim na folder. "Miss Alcantara, ngayong gabi, mayroon tayong importanteng event, ang taunang De La Cruz Group Gala. Kailangan mo akong samahan bilang aking kasama." Napakurap si Sofia. Ako po? Sir, hindi po ako sanay sa ganoong klaseng events. Saka, assistant lang po ako. "You are my temporary secretary, which means you represent the office," putol ni Donovan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling direkta, walang pakialam sa pagtutol niya. At isa ka ring modelo, hindi ba? May alam ka sa ganitong setting. Pero, no buts, Miss Alcantara. Nandyan ang detalye ng dress code. Isang van ang susundo sa iyo sa oras na ito. Be prepared. At lumabas na ito, iniwan si Sofia na nakatulala. Isang gala? Sa ganitong sitwasyon, parang panibagong misyon na hindi niya pinaghandaan.
Naghalo ang kaba at bahagyang kilig sa dibdib niya. Ang ideya na makasama si Donovan sa isang formal na event ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Kinagabihan, nakasuot si Sofia ng isang eleganteng emerald green gown na ipinahiram ng kumpanya ni Donovan. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos, at ang kanyang makeup ay simple, ngunit nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Nang bumaba siya mula sa van, tumambad sa kanya ang isang engranding ballroom, puno ng mga ilaw at mga taong nakasuot ng mamahaling kasuotan. Lumapit si Donovan, nakasuot ng isang custom-made tuxedo, na tila hinulma para sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila nagpapaliwanag sa buong silid. "You look presentable, Miss Alcantara," komento ni Donovan, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Napakagatlabi si Sofia. Presentable. Hindi man lang beautiful. Pero sa titig niya, may kung anong bahid ng paghanga. Naglakad sila papasok at agad silang pinagtinginan. Ang presensya ni Donovan de la Cruz na may kasamang magandang babae ay isang bihirang pangyayari. Habang naglalakad, may lumapit sa kanilang isang kilalang business associate, Dimith de la Cruz. "Hindi ko akalain na makakasama kayo sa isang gala." "Sino itong napakagandang dilag?" "She's a temporary secretary, Miss Alcantara," sagot ni Donovan. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa likod ni Sofia, isang senyales ng pag-aari. Naramdaman ni Sofia ang init ng pagdampi na kumalat sa kanyang likod. Napatingin siya kay Donovan at nakita niya ang maliit na ngiti sa sulok ng labi nito. Sa gitna ng usapan, biglang narinig ni Sofia ang isang pamilyar na boses. "Sofia! Ikaw nga!" Kinilabutan siya. Si Marco Santos. Nakatayo ito, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang ngiti nito ay peke. Lumapit ito, tila walang kahihiyan. "Marco, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Sofia, ang boses ay naging matigas. "Nabalitaan ko ang tungkol sayo, Sofia." "Gusto kong magpaliwanag," sabi ni Marco, sinubukan nitong hawakan ang kamay ni Sofia, ngunit agad itong hinawakan ni Donovan, ang pagdampi ay naging mahigpit at matigas. Santos, ani Donovan, ang boses ay parang bumagsak ang temperatura sa paligid. "Hindi ka imbitado rito. Umalis ka na." "Donovan de la Cruz? Kaya pala. Ito ba ang bagong boyfriend mo, Sofia?" "Ang bilis mo namang makalimot," sarkastikong sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng selos. "Wala kang karapatang magsalita tungkol sa akin, Marco," tugon ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng galit. "Umalis ka na, Jimmy Santos. Kung hindi, ipapahuli kita sa security," banta ni Donovan, ang kanyang mga mata ay nanliit. Biglang tumawa si Marco, isang nakakainis na tawa. "Tignan mo lang, Sofia. Hindi pa tayo tapos. Hindi ka basta makakataka sa akin. Marami pa akong alam tungkol sayo. At sa taong iyan." Umalis si Marco, ngunit ang tingin nito ay puno ng pagbabanta. Naramdaman ni Sofia ang paglamig ng buong katawan. Hindi siya titigilan ni Marco. Pagka-uwi sa apartment, hindi makatulog si Sofia. Ang litrato ni Donovan at ang mga sinabi ni Marco ay naglalaro sa isip niya. Nagbukas siya ng internet at nagsimulang mag-research tungkol kay Donovan de la Cruz. Mahirap makahanap ng personal na impormasyon tungkol sa kanya. Puro business articles lang. Ngunit may isang lumang forum na nakuha ang kanyang pansin. Isang thread mula sa mga alumnus ng kanilang high school. May mga nagkukwento tungkol sa cold-hearted Donovan de la Cruz na napakapilosopo at nag-broken heart ng isang poor girl sa dance. Wala masyadong detalye at tila nabaon na sa limot ang kwento. Ngunit ang salitang poor girl at broken heart ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang masakit na alaala. Kinabukasan sa opisina, habang nag-aayos si Sofia ng mga dokumento ni Donovan, narinig niya itong kausap sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. "Opo, sir. Naayos na ang lahat. Ang initial plan ay natuloy. Walang magiging problema. Hindi na siya dapat makagalaw pa. Ayokong may makakaabala sa kanya. Sa ngayon, hayaan muna natin ang sitwasyon." Napakunot ang noo ni Sofia. Initial plan? Walang makakaabala? Sino ang tinutukoy niya? At ano ang key initial plan? Ang lahat ba ay bahagi ng isang malaking scheme? Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumaki.
Maya-maya, habang nag-check si Sofia ng kanyang social media accounts, nakita niya ang isang post galing sa isang tabloid page na kilalang nagpapakalat ng tsismis. International model, isang gold digger. Matapos iwan ang kanyang fiance na balitang sangkot sa illegal activities, ngayon ay nakikipaghalubilo sa isang prominenteng fee. Ang pera ba ang tunay na nagpapatakbo ng kanyang puso? At may kasamang lumang litrato niya at ni Marco, at isang malabong shot niya at ni Donovan sa gala. Nagitngit si Sofia. Si Marco. Ang walang hiyang lalaki. Alam niyang gawa ito ni Marco para siraan siya. Agad niyang tinawagan ang kanyang manager sa Italy. May lumabas na balita rito sa Pilipinas. Kailangan nating ayusin ito kaagad. Sino ang naglabas nito? Sofia, kalma. Nakuha ko na ang balita. Huwag kang mag-alala. May nag-aksyon na. Nabura na ang post, hindi ko lang alam kung sino. Sobrang bilis ng aksyon. Parang galing sa isang makapangyarihang tao. Makapangyarihang tao? Sino? Naisip ni Sofia si Donovan. Siya lang ang may kakayahang gawin iyon ng ganoon kabilis. Bakit niya gagawin iyon? Para protektahan ang pangalan niya? O may iba pa siyang motibo? Kinagabihan, bago umuwi, naglinis si Sofia ng desk ni Donovan. Sa isang gilid, nakita niya ang isang folder na hindi nakasara ng maayos. Nakalagay ito sa ilalim ng isang tumpok ng mga financial reports. Nausisa siya. Nakita niya ang salitang accident report sa ibabaw ng unang pahina. Binuksan niya. Ang bawat pahina ay naglalaman ng detalyadong ulat ng aksidente niya, ang petsa, oras, lokasyon, kahit ang exact coordinates. May kasama ring satellite image ng lugar. Ngunit ang nagpatindig ng balahibo niya ay ang isang mapa na may pulang tuldok, nagpapakita ng posisyon ng sasakyan ni Donovan bago pa man naganap ang banggaan. Hindi lang ito nagpapakita ng pagiging malapit niya sa lugar. Ito ay nagpapakita na ang sasakyan ni Donovan ay tila naghihintay o nagmanman sa lugar bago pa man mangyari ang aksidente. Ang banggaan ay hindi aksidente. Ito ay planado. Napaatras si Sofia, ang folder ay nahulog sa sahig. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng misteryo, ang lahat ng hinala ay biglang naging isang nakakatakot na katotohanan. Ang lalaking ito ay hindi lang basta-basta. Isang malamig na kaba ang kumalat sa buong katawan niya. Tila may humigop ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Si Donovan de la Cruz ay isang manipulator. Kinabukasan, maagang pumasok si Sofia sa opisina. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ng mapa sa folder, ang pulang tuldok na nagpapakita ng posisyon ng kotse ni Donovan bago ang aksidente, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang malamig na kaba sa kanyang dibdib ay lumaki, naging isang matalim na sakit. Naghalo ang galit at matinding pagkadismaya. Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa opisina ni Donovan, naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang mga maliliit na senyales ng pag-aalala na akala niya ay totoo, ay tila isang malaking kasinungalingan. Si Donovan de la Cruz ay mas masahol pa kay Marco. Isang tusong manipulator na ginamit ang kanyang kalungkutan at kaguluhan para sa sariling layunin. Pagpasok niya sa opisina ni Donovan, nakita niya itong nakaupo sa kanyang desk, nakatuon ang mga mata sa monitor. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. Tila walang kaalam-alam sa galit na kumukulo sa loob ni Sofia. Mahigpit na hawak ni Sofia ang folder na naglalaman ng accident report. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero pinilit niyang maging matatag. Lumapit siya sa desk ni Donovan. Sir, ani Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bahid ng pagpipigil sa galit. Pwede po ba tayong mag-usap? Inangat ni Donovan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. May problema ba, Miss Alcantara? Kung tungkol ito sa trabaho, mamaya na lang. May kinukuha pa akong data. Hindi ito tungkol sa trabaho, sir, sagot ni Sofia, at sa isang iglap, ibinato niya ang folder sa desk ni Donovan. Bumagsak ang mga papeles, nagkalat sa ibabaw ng makinis na salamin ng mesa. Ito po ang problema ko. Lumipad ang tingin ni Donovan sa mga nakakalat na papeles. Nakita niya ang mapa. Ang mga mata niya ay bahagyang nanlaki, isang mabilis na pagbabago na tila walang nakakita,
maliban kay Sofia. Ano yan, Miss Alcantara? Tanong ni Donovan, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Huwag niyo po akong lokohin, sir, sabi ni Sofia, ang bawat salita ay may bigat ng pagkadismaya. Ang accident report na iyan. Ang mapa. Ang pulang tuldok. Hindi aksidente ang nangyari. Sinadya niyo. Sinundan niyo ako. Pinlano niyo ang lahat. Tumayo si Donovan. Tiningnan niya si Sofia ng matagal, tila sinusuri ang bawat ekspresyon sa kanyang mukha. Sofia. Huwag niyo akong tawaging Sofia, sigaw niya, ang kanyang tinig ay tumaas, puno ng matinding sakit. Lahat ng pinakita niyo, lahat ng pag-aalala niyo, puro peke. Ginagamit niyo lang ako. Tulad ni Marco. Naglakad si Donovan patungo kay Sofia. Ang kanyang mukha ay tila may gustong ipahayag, ngunit walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa isip ni Donovan, gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong ipaliwanag na ang bawat galaw ko ay dahil sa matagal ko nang pinagsisisihan ang nangyari noon. Na ang pagsubaybay ko sa kanya ay dahil sa pag-aalala matapos kong malaman ang nangyari sa kanya. Pero paano? Paano ako magpapaliwanag sa isang taong hindi handang makinig? Ang matigas kong dila ay tila nakagapos. Nalaman kong umuwi ka sa Pilipinas, Sofia, simula ni Donovan, ang boses ay mababa, tila nag-iingat. Alam kong may pinagdadaanan ka. Gusto kitang tulungan. Hindi ko sinasadya na. Hindi sinasadya, putol ni Sofia, tumawa siya ng mapait. Lahat ng nandito, may kasamang malinaw na ebidensya na sinadya. Naghihintay kayo sa lugar na iyon. Sinadya niyong mabangga ako para makalapit sa akin. Para ipahiya ako. Para bayaran ang utang na wala naman talaga. Hindi utang yan, Sofia. Gusto kong bumawi sa'yo, biglang taas ng boses ni Donovan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sakit, ngunit agad niya itong binawi. Bumawi? Bumawi sa ano? Naguluhan si Sofia. Bumawi? Bumawi sa pagpapahiya niyo sa akin noong high school, sir. Dahil sa pagtanggi niyo na sumama sa akin sa dance, sarkastikong sabi ni Sofia. Hindi niya talaga maalala ang mukha nito, ngunit ang pakiramdam ng kahihiyan ay malinaw. Ang mukha ni Donovan ay nanigas. Kaya pala di. Bulong nito tila sa sarili. Sofia, hindi iyon. Enough, sir, pigil ni Sofia. Ang kanyang puso ay parang nabasag sa libu-libong piraso. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya sa mga nakalipas na linggo ay naglaho. Ayoko na. Ayoko nang magtrabaho dito. Sisirain ko ang kontrata. Handa akong bayaran ang anumang penalties. Handa akong mawalan ng lahat. Pero hindi ko na kaya. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang luha ay muling namuo sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi siya iiyak sa harap ng taong ito. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Sofia, makinig ka muna sa akin, pakiusap ni Donovan, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Sofia ang bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Please. Ngunit huli na ang lahat. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco Santos, kasama ang dalawang reporter at isang cameraman na tila naghihintay lang sa labas. Nakangisi si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kasamaan. Well, sabi ni Marco na tila nasa isang stage play. Look what we have here. Ang dating magkasintahan, nag-aaway na. At si Sofia Alcantara, mukhang may bago ng biktima. Ang SEC ng De La Cruz Group. Napakabilis mo namang makalimot, Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Paano niya nalaman? Bakit siya nandito? Marco, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Sofia. Nandito ako para ibunyag ang totoo. Sofia, tugon ni Marco, lumapit pa, hawak ang isang folder. Ang totoo tungkol sa'yo. Ang totoo tungkol sa rason kung bakit ka umalis ng Italy. Hindi lang dahil niloko kita, hindi ba? May mas malaki pa dyan. Humarap si Marco sa mga reporter. Ladies and gentlemen, kilalanin niyo si Sofia Alcantara, ang international model na nagpapanggap na inosente. Ang babaeng ito ay sangkot sa financial fraud sa Italy. Gumamit siya ng mga peking dokumento at lumabas ang pangalan niya sa ilang illegal transactions.
Marco, huwag kang magsinungaling, sigaw ni Sofia, tumaas na ang boses. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ang maliit na gulo na inakala niyang natapos na, ngayon ay ibinunyag sa publiko. Sinungaling! May ebidensya ako rito, sabi ni Marco, at ipinakita niya ang ilang dokumento sa mga reporter. Nakatulong siya sa paglalabas ng milyon-milyong pera sa ilalim ng kanyang pangalan. Gusto lang niyang takasan ang lahat ng responsibilidad at makahanap ng bagong maluloko. Kaya niya nilapitan si Amy de la Cruz. Naramdaman ni Sofia na para siyang sinampal ng libu-libong beses. Ang lahat ng kanyang pinagsikapan, ang lahat ng kanyang pagtatago, ay biglang lumabas. Ang kanyang career, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, lahat ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi na makaya. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ng pagiging basag, ay bumalik. Donovan, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na hindi totoo yan, sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Donovan. Lumapit si Donovan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagkabahala. Santos, kung hindi ka aalis ngayon, sasampahan kita ng kaso. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi mo. Oh, really, Jim de la Cruz, sarkastikong sabi ni Marco. Ganyan ka ba protektahan ang mga bago mong laruan? Ang babaeng yan ay problema. Kung makikipag-ugnayan ka sa kanya, sisirain ka rin niya. Naramdaman ni Sofia ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ay tila gumuguho. Ang pagtataksil ni Marco. Ang manipulasyon ni Donovan. Ang pagkakabunyag ng kanyang lihim. Wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang mapupuntahan. Ang kanyang pagkatao ay tila nawasak. Tiningnan niya si Donovan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkabigo. Ang lalaking ito, na akala niya ay kakaiba, ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang mga plano ay mas malalim, mas masakit. Hindi kaiba kay Marco, bulong ni Sofia, ang boses ay halos hindi na marinig, puno ng matinding sakit. Mas masahol ka pa. At sa harap ng mga reporter at ni Marco, tinalikuran ni Sofia si Donovan. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay tila isang kuko na bumaon sa kanyang puso. Iniwan niya si Donovan na nakatayo, nakatulala, sa gitna ng kanyang opisina. Isang linggo na ang nakalipas mula nang lumabas si Sofia mula sa opisina ni Donovan. Ang bawat araw ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang kanyang apartment ay tila isang kulungan, at ang bawat ingay ng kanyang telepono ay nagdulot ng matinding kaba. Inilatag ni Sofia ang kanyang mga damit sa kama. Mga damit na dati niyang isinusuot sa Milan, sa Paris, sa New York. Ang mga alaala ng kanyang dating buhay ay tila nanunukso, nagbibigay ng pag-asa ng pagtakas. Ang kanyang maleta ay kalahating puno na, punong-puno ng mga damit at ng kanyang mga natitirang pangarap. Umalis ka na lang, Sofia, bulong niya sa sarili, habang hinahagkan ang isang lumang scarf. Lisanin mo na ang lahat. Malayo. Mas malayo. Patuloy ang pagring ng kanyang telepono. Donovan. Ilang beses na niyang nireject ang tawag, ni-block ang numero, pero gumagamit ito ng ibang numero. Hindi niya alam kung saan niya nakukuha ang lakas ng loob na patuloy na tawagan siya. Please, Sofia. Mag-usap tayo, ang text ni Donovan. Kailangan kong ipaliwanag. Napakagatlabi si Sofia. Ipaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag niya? Ang lahat ay malinaw. Ang panloloko ni Marco. Ang manipulasyon ni Donovan. Ang lahat ay tila gumaguho sa kanyang harapan at ang tanging gusto niya ay tumakas. Hindi na siya maniniwala sa kahit sino. Hindi na siya magtitiwala. Narinig niya ang malakas na katok sa kanyang pinto. Sumilip siya sa peephole. Si Donovan. Nakatayo ito sa labas, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagod. Ang kanyang itim na suit ay tila nagiging kulay abo sa liwanag ng hallway. Hindi umimik si Sofia. Naghintay lang siya. Sofia, alam kong nandyan ka, sabi ni Donovan, ang boses ay mababa, tila may pagod. Please, mag-usap tayo. Alam kong galit ka. Pero may mga bagay na hindi mo pa alam. Hindi kumibo si Sofia. Hindi ko sinadya ang lahat, Sofia. Gusto kitang tulungan.
Gusto kong bumawi, patuloy ni Donovan, ang kanyang boses ay tila nagiging mas mahina. Hindi ako lumapit sa'yo para saktan ka. Hindi ako tulad ni Marco. Narinig ni Sofia ang isang malalim na paghinga mula sa labas. Alam kong mahirap intindihin. Alam kong galit ka. Pero sa pagkakataong ito, sana pakinggan mo ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Sa isip ni Donovan, bakit ba ang hirap kong ipaliwanag? Bakit ba lagi akong nauunahan ng aking pagiging matigas? Ang sakit na nakikita ko sa mga mata ni Sofia ay sakit din na nararamdaman ko. Hindi ko siya sinasaktan. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama, sa paraang alam ko. Ang nakaraan ay hinahabol ako at ngayon, pati siya, ay tila dinadala sa kadiliman ng aking mga lihim. Kailangan ko siyang paunawain. Pero paano? Hindi nagtagal, narinig ni Sofia ang mga yapak ni Donovan na papalayo. Umupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa pinto, at naramdaman niya ang matinding kalungkutan na bumalot sa kanya. Kahit galit siya, may kirot sa kanyang puso na tila may nasasayang. Samantala, sa isang high-end restaurant, nagaganap ang isang business dinner. Donovan de la Cruz, kahit may problema si Sofia, ay kailangan pa ring umasikaso sa kanyang negosyo. Ngunit, sa gitna ng usapan tungkol sa mga mergers at acquisitions, may biglang sumulpot na hindi inaasahan. Good evening, Ding de la Cruz, bati ni Marco Santos, nakasuot ng isang mamahaling suit, ngunit ang kanyang ngiti ay tila puno ng lason. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Nag-iisa ka ata? Nasaan na ang bago mong sekretary? Napakunot ang noo ni Donovan. Tumayo siya, ang kanyang presensya ay tila nagpapalamig sa buong paligid. Santos, ano ang kailangan mo? Kung nandito ka para manggulo, mas mabuting umalis ka na. Manggulo, tumawa si Marco, isang nakakainis na tawa. Hindi. Nandito ako para mangyari ang nararapat. Ang pagbagsak mo. At ng babaeng iyan. Huwag mong binabanggit ang pangalan niya, banta ni Donovan, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng pagbabanta. O, nagmamalasakit ka na ngayon? Pero dati, nasaan ka? Alam ko ang lahat, Donovan. Alam kong may kinalaman ka sa aksidente ni Sofia. At alam ko rin ang tungkol sa pamilya mo. Ang nakaraan mo. Ang lahat ng sikreto mo. Hindi lang si Sofia ang makakasira sa'yo. Ako rin. Nanigas ang mukha ni Donovan. Anong alam mo? Ang alam ko, kung hindi mo ako titigilan, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng sekretary, kundi pati na rin ang kumpanya. May mga connections ako, Jim de la Cruz. At kaya kong gawin ang lahat para sirain ka. Simula sa mga investors mo. Naglakad papalayo si Marco, ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa na naiwan sa hangin. Napakagatlabi si Donovan. Alam niyang hindi biro ang mga banta ni Marco. Ang lalaking ito ay mapanganib at hindi lang si Sofia ang target nito, kundi pati na rin siya. Kinabukasan, habang nasa kanyang apartment si Sofia, nakatanggap siya ng isang email. Isang offer. Mula sa isang prestihiyosong fashion house sa Paris. Isang lucrative modeling contract na magtatagal ng 6 na buwan. Isang tiket para makalayo sa lahat ng gulo. Para siyang nakahinga ng maluwag. Ito na. Ito na ang huling pagtakas. Ang pagkakataon para kalimutan ang lahat. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagtataksil. Kailangan niya itong tanggapin. Kailangan niyang umalis. Ngunit sa kabilang banda ng syudad, sa isang mataas na opisina, nagtatrabaho si Donovan ng walang patid. Ang kanyang desk ay puno ng mga papeles. Ang kanyang mga mata ay mapupula, tila hindi natulog ng ilang araw. Ang mga banta ni Marco ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Hindi lang niya sinisiguro na maayos ang mga problema sa kanyang kumpanya. Lihim din niyang inuutusan ang kanyang legal team na tingnan ang lahat ng kaso na kinasangkutan ni Sofia, lalo na ang tungkol sa mga diumano'y financial fraud sa Italy. Gusto niyang siguraduhin na malinis ang pangalan ni Sofia. Ayaw niyang masira ang kanyang career. Hindi niya ito kayang ipaliwanag kay Sofia, pero kailangan niya itong gawin. Naiipit siya. Alam niyang kailangan niyang protektahan si Sofia, ngunit hindi niya magawa dahil sa pader na itinayo ni Sofia laban sa kanya.
Ang pader na siya mismo ang nagtayo noong high school. Isang gabi, habang papalabas si Sofia mula sa kanyang apartment, patungo sa airport para sa kanyang flight patungong Paris, may biglang lumapit sa kanya. Isang matandang babae, may edad na, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit tila may matinding bigat na gustong ilabas. Iza, bulong ng matandang babae, hinawakan ang kamay ni Sofia. Hindi mo pa alam ang lahat, Ija. Hindi lang si Donovan ang may kasalanan sa nakaraan. May mga bagay na kailangan mong malaman bago ka umalis. Napakurap si Sofia, naguluhan. Sino ang babaeng ito? Paano niya nakilala? At bago pa man makapagsalita si Sofia, iniabot ng matandang babae ang isang lumang, kupas na envelope. Basahin mo iyan. Sana maging maliwanag ang lahat sa'yo. Pagkatapos noon, mabilis na lumayo ang babae, naiwan si Sofia na nakatayo, hawak ang lumang envelope, ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at pagkalito. Nakatayo si Sofia sa gitna ng busy na airport lobby, ang kanyang tiket patungong Paris ay nasa bulsa, handa nang tumakas mula sa lahat ng sakit at pagdududa. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang envelope, ang bigat nito ay tila mas mabigat kaysa sa kanyang maleta. Ang mga salita ng matandang babae ay umalinggaw sa kanyang isip, hindi mo pa alam ang lahat, Ija. Hindi lang si Donovan ang may kasalanan sa nakaraan. May kaba sa kanyang dibdib, dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob, may isang kupas na sulat at ilang printout ng mga legal na dokumento. Ang sulat ay nakasulat sa Tagalog, sa isang pamilyar na font. Ito ay mula kay Aling Nena, ang dating mayordoma ng pamilya de la Cruz. Mahal kong Sofia. Sana ay dumating sa iyo ang sulat na ito. Matagal ko na itong gustong ibigay, pero hindi ko malaman ang tamang panahon. Nakita kita sa Zihi at nakita ko rin ang paghihirap mo. Hindi ko na kaya na maging tahimik pa. Alam kong galit ka kay Donovan de la Cruz at may karapatan ka. Sinadya niya ang aksidente niyo. Pero pakinggan mo ang totoong dahilan. Matagal na siyang nagsisisi. Nagsisisi sa nangyari sa high school dance. Nagulantang si Sofia. High school dance? Ito ba ang i-incident na narinig niya sa bulungan sa opisina? Ang kanyang alaala ay tila nagbabalik, isang bahagyang anino ng isang high school dance, siya na nakasuot ng isang simpleng dress, puno ng pag-asa. At ang pagtanggi ng isang lalaki. Noong high school dance, Sofia, ikaw ang nag-imbita kay Donovan. Hindi mo man siguro maalala, pero ikaw ang kauna-unahang babae na naglakas loob na imbitahan siya. Masaya siya noon. Excited siya. Pero ang pamilya de la Cruz ay mahigpit. Pinilit nila si Donovan na tumanggi sa'yo, sa harap ng maraming tao, dahil hindi ka raw ka-level ng kanilang pangalan. Gusto nilang makipag-ugnayan siya sa isang pamilyang mayaman din para sa negosyo. Sinabi nila na masisira ang kinabukasan ng kumpanya kung magsasama sila ng babaeng walang background. Napilitan si Donovan. Hindi niya ginusto yon. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang sakit sa kanyang mga mata nang iwan kanyang umiiyak sa likod ng ife. Mula noon, binalot siya ng lamig. Ang pamilya niya ang nagturo sa kanya na ang negosyo ang pinakamahalaga. Naramdaman ni Sofia ang isang malalim na pag-unawa na biglang bumalot sa kanya. Hindi pala ito tungkol sa personal na pagmamataas ni Donovan. Ito pala ay isang trahedya na dinanas din niya. Ang pagtanggi na iyon ay hindi pala dahil sa kanya, kundi dahil sa mabigat na responsibilidad ng pamilya. Hindi niya matandaan ang mukha ni Donovan noon, marahil ay dahil sa tindi ng sakit at kahihiyan na naramdaman niya. Nang bumalik ka sa Pilipinas, Madam Sofia, sinundan ka niya. Hindi para saktan ka, kundi para bumawi. Nalaman niya ang nangyari sa iyo sa Italy. Ang mga gulo mo kay Marco. Ang aksidente niyo. Naisip niya na ito ang pagkakataon para itama ang lahat. Para protektahan ka. Ang lahat ng pagiging strikto niya sa opisina, ang lahat ng pagkontrol niya, ay para lang masiguro na ligtas ka. Hindi niya ito masabi sa'yo dahil takot siyang tanggihan mo muli o hindi ka maniwala. Kasama ng sulat may mga dokumento. Mga papel mula sa isang law firm, nagpapakita ng mga transaksyon at paglilinis ng pangalan niya sa kaso ni Marco. Mga lihim na pagbabayad sa mga legal fees para protektahan siya mula sa mga huling ganti ni Marco. Ang lahat ng akala niyang problema, unti-unting lumilinaw.
Hindi si Donovan ang gumawa ng problema. Siya ang gumawa ng solusyon. Ang galit ni Sofia ay unti-unting napalitan ng pagsisisi. Gaano siya naging mapanghusga? Gaano siya naging bulag sa mga gawa ng pagmamahal na ito? Ang lahat ng matigas na salita ni Donovan, ang kanyang malamig na ekspresyon, ay tila isang baluti para itago ang isang pusong puno ng pagsisisi at pagmamahal. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang news alert. Live, Marco Santos, maglalabas ng shocking revelations tungkol sa international model na si Sofia Alcantara at si Donovan de la Cruz. May kasama itong link sa isang live stream ng press conference. Sa loob ng isang hotel function room. Ang parehong hotel na malapit sa airport. Marco, bulong niya, ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi sa kanya kundi kay Marco. At may kasama itong determinasyon. Kailangan niyang harapin ito. Hindi siya tatakas. Hindi na. Hinawakan ni Sofia ang envelope, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Tumakbo siya palabas ng airport, sumakay sa isang taxi at dumiretso sa hotel. Nang dumating siya sa function room, puno na ng tao. Ang mga flash ng kamera ay tila walang tigil. Nakatayo si Marco sa gitna, may mapanuksong ngiti sa labi, hawak ang isang mikropono. Ladies and gentlemen, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mayabang. Nandito ako para ibunyag ang katotohanan. Si Sofia Alcantara, ang international model, ay isang gold digger na may koneksyon sa illegal financial activities sa Italy. At si Donovan de la Cruz, ang respetadong ay isa ring manipulator na ginamit si Sofia para sa sariling interes, matapos niyang sapilitang ibitin ang kontrata nito para maging sekretary niya. Nagbulungan ang mga reporter. At ngayon, patuloy ni Marco, may mga ebidensya pa akong nagpapakita na ang aksidente nila ay. Sinungaling ka, Marco. Ang boses ni Sofia ay umalinggaw sa buong silid. Lahat ay napatingin sa kanya. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at tapang. Sofia, bulong ni Marco, nawala ang kanyang pagkamayabang. Naglakad si Sofia patungo sa entablado, bawat hakbang ay may kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatuon lamang kay Marco. Huwag kayong maniwala sa sinungaling na iyan, sigaw ni Sofia sa mga reporter, itinuro si Marco. Siya ang tunay na kriminal dito. Siya ang nagmanipula sa akin. Siya ang gumamit sa pangalan ko para sa illegal activities. At ngayon, pinipilit niyang sirain ang buhay ko dahil sa sarili niyang inggit at galit. Mga ebidensya. May ebidensya ako, Marco, patuloy ni Sofia, at inilabas niya ang mga printout mula sa envelope. Ito ang mga dokumento na nagpapakita kung paano mo ginamit ang pangalan ko. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay na si Donovan de la Cruz ang lihim na naglilinis sa pangalan ko mula sa mga kalokohan mo. Bumalik ang tingin ni Sofia kay Marco. Hindi ako kailanman naging gold digger. Ang lahat ng ginawa ko ay pinaghirapan ko. At ikaw ang nagtaksil, hindi lang sa pag-ibig kundi pati na rin sa tiwala. Wala kang karapatang sirain ang kahit sino. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Pumasok si Donovan de la Cruz. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit nang makita niya si Sofia na nakatayo, nagsasalita ng may tapang, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Lumakad siya patungo kay Sofia. Santos, sabi ni Donovan, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila pumutol sa lahat ng ingay. Ang lahat ng sinasabi mo ay basiles. At ang lahat ng ebidensya mo ay fabricated. May sapat kaming ebidensya para sampahan ka ng kaso. Hindi lang sa paninirang puri, kundi pati na rin sa harassment at attempted fraud. Hinawakan ni Donovan ang kamay ni Sofia, isang mahigpit na hawak na tila nagbibigay ng suporta. Si Miss Alcantara ay inosente. At ako, may mga bagay akong hindi nasabi, may mga pagkakamali akong nagawa sa nakaraan. Tiningnan ni Donovan si Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may bahid ng pagmamahal. Sinadya ko ang aksidente, Sofia. Sinadya ko para makalapit sa iyo. Para bumawi sa lahat ng sakit na naidulot ko noong high school, sakit na pinilit akong gawin ng aking pamilya. Hindi ko iyon ginusto. At ang lahat ng ginawa ko mula noon ay para protektahan ka. Nagulantang ang mga reporter. Isang confession. Mula mismo sa bibig ng
Mahal ko si Sofia, patuloy ni Donovan, ang kanyang boses ay matatag. At gagawin ko ang lahat para protektahan siya, kahit nasa harap ng publiko. Kung ano man ang kaso na iyon, haharapin ko. Napakunot ang noo ni Marco. Ganyan ba, Donovan? Ipagtatanggol mo pa ang isang manloloko. Ang babaeng yan ay... Huli ka na, Marco. Biglang lumitaw ang mga pulis, pinusasan si Marco Santos. Ang kanyang mukha ay nagulat at galit. Kayo ang manloloko, Jim Santos, sabi ng isang pulis. May warrant of arrest kami laban sa iyo. Para sa illegal transactions at paninirang puri. Ang lahat ng ebidensya laban sa iyo ay malakas. Iginapos ng pulis si Marco at inilabas ito mula sa silid, habang ang mga reporter ay nagkakagulo sa pagkuha ng litrato at pagtatanong. Tahimik na tumayo si Donovan at Sofia sa gitna ng silid, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Nang humupa ang ingay, tumingin si Sofia kay Donovan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi ng pag-unawa at pagsisisi. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bulong ni Sofia, ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa pisngi ni Donovan, isang mainit na patak ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi. Naiwan si Sofia at Donovan sa gitna ng silid, ang ingay ng mga reporter ay unti-unting lumayo. Ang kanyang kamay ay nakadampi sa pisngi ni Donovan, ang tanong na ay bakit ngayon mo lang sinabi, ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga mata ni Donovan ay puno ng pagsisisi, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Sofia ang matinding sakit sa likod ng kanyang malamig na facade. Sofia G. Simula ni Donovan, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko masabi. Ang hirap. Ang hirap magsalita ng tungkol sa nakaraan. Matagal ko nang pinagsisisihan. Kung paano kita sinaktan noon. Kung paano ako napilitan. At nang makita kitang bumalik, naghihirap gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam ang tamang paraan. Natakot ako na baka lalo mo lang akong kamuhian. Hinawakan ni Donovan ang kamay ni Sofia na nasa kanyang pisngi. Simula nang makita kita noong high school, Sofia, kakaiba ka. Ikaw ang kauna-unahang nagpakita ng tapang na lumapit sa akin. At nang tanggihan kita, dahil sa pamilya ko, dahil sa negosyo, para akong sinaksak. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ko. At hindi ko na kayang ulitin iyon. Gusto kong protektahan ka. Gusto kong bumawi. Sa lahat ng sakit na idinulot ko at ng iba. Naramdaman ni Sofia ang init ng luha na umago sa kanyang mga mata. Hindi ito galit, kundi sakit na biglang naging pag-unawa. Ang kanyang sariling sakit ay bumalik, ang pakiramdam ng pagiging hindi sapat, ng pagiging ipinahiya. Ngunit ngayon, nakita niya ang bahid ng kaparehong sakit sa mga mata ni Donovan. Hindi lang siya ang biktima. Biktima rin ito ng kanyang pamilya, ng kanyang obligasyon. Donovan, mahina niyang sambit. Ang sakit. Ang sakit ng pakiramdam na parang pinaglalaruan ka. Na parang ginagamit ka. Ang sakit na makita ang taong pinagkakatiwalaan mo, ginagawa kang isang laro. Patawarin mo ako, Sofia, pakiusap ni Donovan, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang mata ay tila nabasa. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging duwag ko noon. Sa pagiging mailap ko ngayon. Gusto kong ayusin ang lahat. Pinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Matinding sakit. Matinding galit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong pag-unawa na biglang bumulwak. Ang pagmamahal na akala niya ay wala ay naroon pala, nakatago sa likod ng isang pader na itinayo ni Donovan para protektahan ang kanyang sarili at ngayon para protektahan si Sofia. Donovan, Anya, ang kanyang boses ay malinaw na, hindi madaling kalimutan ang lahat ng sakit. Pero naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang bigat ng obligasyon na dinadala mo. Ang pamilya mo. Dahan-dahang umiti si Donovan, isang ngiti na tila hindi pa niya ibinibigay sa kahit sino. Salamat, Sofia. Maraming salamat sa pag-unawa mo. Ilang araw ang lumipas. Marami pang pag-uusap ang naganap sa pagitan nina Sofia at Donovan. Tuwing gabi, matapos ang trabaho, magkasama silang upo sa isang tahimik na lugar, nagkukwentuhan. Unti-unting ibinaba ni Donovan ang kanyang mga pader. Nagkwento siya tungkol sa kanyang paglaki, ang pressure na maging perpekto, ang matinding pagbabantay ng kanyang mga magulang.
Si Sofia naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pagkabigo kay Marco, at sa takot na bumalik sa Pilipinas. Sa bawat kwento, mas lalong lumalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Isang gabi, ipinatawag ni Donovan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, na kilalang strikto at konserbatibo. Nakaupo si Sofia sa tabi ni Donovan, ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak nito, habang kinakausap ni Donovan ang kanyang mga magulang. Mama, Papa, simula ni Donovan, ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Mahal ko si Sofia. At siya ang babaeng pakakasalan ko. Hindi ko hahayaan na ang negosyo o ang pangalan ng pamilya ang maging dahilan para mawala siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay tila nagulat. Donovan, anong pinagsasabi mo? Ang babaeng yan. Siya ang pinili ko, Mama. At kung ang pag-ibig ko sa kanya ang magiging dahilan para mawalan ako ng anumang bagay, handa akong mawala ang lahat, patuloy ni Donovan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Huwag niyo nang guluhin si Sofia. Matagal na kaming nagkamali. Hindi ko nahahayaan na masira pa kami. Nakita ni Sofia ang pagkabigla sa mukha ng mga magulang ni Donovan. Ngunit sa huli, tila may bahagi sa kanila ang bumigay. Ang kanyang ama ay bumuntong hininga. Sige, Donovan. Kung iyan ang gusto mo. Pero tandaan mo ang responsibilidad mo sa pangalan ng De La Cruz. Naiintindihan ko, Papa. At kasama si Sofia, mas magiging malakas ako, sagot ni Donovan, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Sofia. Pagkatapos ng matinding paghaharap na iyon, nakahinga ng maluwag si Sofia. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, pero ang pagtanggap ng pamilya ni Donovan ay isang malaking hakbang. Kinabukasan, tumawag si Sofia sa kanyang modeling agency sa Milan. Hello, Jeff Rossi, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mayroon akong importanteng balita. Hindi ko po tatanggapin ang Paris contract. Mananatili po ako rito sa Pilipinas. Ikakasal po ako. Nagulat ang kanyang manager, ngunit matapos ipaliwanag ni Sofia ang lahat, naramdaman niya ang init ng pagbati mula sa kabilang linya. Sofia, masaya ako para sa'yo. Ang pag-ibig ang pinakamahalagang kontrata sa lahat. Narito lang kami kung kailangan mo ng trabaho, kahit saan ka pa magpunta. Ang kanyang puso ay lumundag sa tuwa. Malaya na siya. Malaya na sa pagtakas. Malaya na sa lahat ng mga limitasyon. Isang gabi, dinala ni Donovan si Sofia sa isang rooftop garden restaurant sa Makati. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa kanilang paligid. Ang hangin ay sariwa at ang musika ay mahina at nakaka-relax. Hawak ni Donovan ang kamay ni Sofia, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ito ang malamig at striktong Donovan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sofia, simula ni Donovan, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit. Maraming pagdududa. Pero sa lahat ng yan, isa lang ang naging malinaw sa akin. Lumuhod si Donovan sa harap ni Sofia, inilabas ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito, isang brilyanteng singsing ang kumikinang sa ilaw. Sofia Alcantara, anya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Gusto kong bumawi sa'yo sa lahat ng naging pagkukulang ko. Gusto kong itama ang lahat ng maling desisyon. Gusto kong maging asawa mo. Mahal na mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang puso ay lumundag, isang paglundag na puno ng galak at pag-asa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay tila naglaho. Donovan, bulong ni Sofia, ang luha ay muling umago sa kanyang mga pisngi, ngunit ngayon ay luha ng matinding kaligayahan. Donovan. Pakakasalan kita. Isinuot ni Donovan ang singsing sa daliri ni Sofia. Niyakap niya ito ng mahigpit, at sa ilalim ng kumikinang na mga bituin, hinalikan niya ito. Ang halik ay puno ng pagmamahal, pag-asa, at isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, wala nang makakapigil sa atin, mahal ko, bulong ni Donovan sa tainga ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Ang araw ng kasal. Ang araw na matagal nang pinangarap ni Sofia, ngunit hindi niya akalaing magaganap sa ganitong paraan. Hindi sa isang fairy tale na walang bahid ng problema,
kundi sa isang kwento na puno ng mga pagsubok, sakit, at sa huli, pag-unawa at pagpapatawad. Nakatayo si Sofia sa harap ng salamin, nakasuot ng isang simpleng puting gown na gawa sa lokal na tela, disenyong pinili niya. Hindi ito ang mamahaling gown na dati niyang naiisip, ngunit ito ang pinakamaganda dahil ito ang simbolo ng kanyang pagbabago. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng simple at ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay maluha-luha. "Napakaganda mo, anak," bulong ng kanyang ina, hinagkan ang noo niya. "Masaya akong nakita kang maligaya ulit." "Masaya po ako, ma," sagot ni Sofia, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang kasal ay ginanap sa isang hardin, malapit sa dagat. Simple lang, ngunit puno ng pagmamahal. Ang mga pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang inimbitahan. Ang mga magulang ni Donovan, na sa una ay nag-alinlangan, ay naroon din, at sa huli ay nakangiti, tila tinatanggap na si Sofia bilang bahagi ng kanilang pamilya. Nang magsimula ang musika, naglakad si Sofia sa isla. Nakita niya si Donovan, nakatayo sa dulo, nakangiti. Ang ngiti niya ay hindi na ang malamig at mapaglarong ngiti na dati niyang nakita, kundi isang ngiti na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, at sa bawat hakbang ni Sofia, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanya. "Mahal kita, Sofia," bulong ni Donovan habang hawak ang kamay niya. "Mahal din kita, Donovan," sagot ni Sofia. Sa harap ng altar, sinumpaan nila ang kanilang pag-ibig. Ang bawat salita ay may bigat ng nakaraang pagsubok, at may pangako ng hinaharap na puno ng pag-asa. Sa sandaling nagpalitan sila ng tea-do, naramdaman ni Sofia ang isang malalim na kapayapaan. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Nagsisimula na ang lahat ng kaligayahan. Ang mga unang taon ng kanilang pagiging mag-asawa ay puno ng pagtuklas. Natuto si Donovan na mas maging bukas sa kanyang damdamin, at si Sofia naman ay natuto na mas magtiwala. Isang gabi, habang nagluluto si Sofia sa kanilang kusina, lumapit si Donovan at niyakap siya mula sa likod. "Bakit ka tahimik, mahal ko?" tanong ni Donovan, hinalikan ang balikat niya. "Wala lang," sagot ni Sofia, umiti. "Naisip ko lang, ang dami nating pinagdaanan. Naaalala mo pa ba ang unang beses nating nagkita?" Naman, tumawa si Donovan. "Ang lasing na model na bumangga sa kotse ko. Akala ko, katapusan na ng mundo. At akala ko naman, demonyo ka na bumagsak mula sa langit para pahirapan ako." Biro ni Sofia, at sabay silang tumawa. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi perpekto. May mga panahong nagkakaroon sila ng maliliit na pagtatalo, tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng kung sino ang maghugas ng pinggan o kung anong pelikula ang papanoorin. Ngunit sa bawat pagtatalo, mas lalong lumalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Natuto silang makinig, magpatawad, at higit sa lahat, magtiwala. Patuloy si Sofia sa kanyang modeling career, ngunit ngayon, mas pinipili niya ang mga trabahong malapit sa bahay, na nagbibigay daan sa kanya na makasama si Donovan. Si Donovan naman, bagamat abala pa rin sa kanyang negosyo, ay mas naglaan ng oras para sa kanila, para sa kanilang pagmamahalan. Makalipas ang 2 taon, isang bagong kabanata ang nagbukas sa kanilang buhay. Isang gabi, habang nagpapahinga si Donovan sa kanilang sala, lumapit si Sofia, may ngiti sa labi. "Donovan," sabi ni Sofia, hawak ang isang pregnancy test kit. "Magiging daddy ka na." Nanlaki ang mga mata ni Donovan. Lumundag siya mula sa upuan, niyakap si Sofia ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. "Totoo ba yan, Sofia?" bulong niya, hindi makapaniwala. "Totoong totoo, mahal ko," sagot ni Sofia, hinalikan siya. Ang pagbubuntis ni Sofia ay naging isang masayang paglalakbay. Si Donovan ay naging mas maalalahanin, palaging sinisiguro na maayos ang lahat para sa kanya. Ang pamilya de la Cruz ay tuwang-tuwa, lalo na ang mga magulang ni Donovan, na ngayon ay mas tinatanggap na si Sofia. At dumating ang araw. Sa isang ospital, sa gitna ng matinding paghihirap, iniluwal ni Sofia ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Niyakap ni Donovan ang kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. "Ang ganda niya, Sofia," bulong ni Donovan, habang hawak ang kamay ng kanilang bagong silang na anak. "Parang ikaw." Pinangalanan nila ang kanilang anak na Celeste, na ang ibig sabihin ay celestial o heavenly.
Ang bawat araw kasama si Celeste ay isang biyaya. Natutunan ni Donovan na mas maging malambot, mas maging mapagmahal, isang aspeto ng kanyang sarili na matagal nang nakatago. Sa isang maaraw na hapon, nakaupo si Sofia sa isang bench sa parke, pinagmamasdan sina Donovan at Celeste na naglalaro sa swing. Tumatawa si Celeste at si Donovan, na dating malamig at strikto, ngayon ay isang mapagmahal na ama, na masayang tinutulak ang kanyang anak. Ang lahat ay tila nasa ayos. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ay tila naging parte ng isang mas malaking plano. Isang plano na nagdala sa kanya sa lugar na ito, sa mga taong ito. Napatingin siya sa singsing sa kanyang daliri, ang singsing na ibinigay ni Donovan, ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ang singsing na nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. May mga pagkakamali. May mga sikreto. May mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na nagpapatuloy ay ang pag-ibig na binuo sa pag-unawa, pagpapatawad at tiwala. Ngumiti si Sofia, at sa isang tinig na halos pabulong, ngunit puno ng damdamin, nasambit niya. Minsan, ang pinakamagandang pag-ibig ay nagsisimula sa isang aksidente, at nabubuo sa pag-unawa at pagpapatawad. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Sofia at Donovan, isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang di inaasahang banggaan at lumago sa gitna ng pagsubok at pagpapatawad. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang pakinggan ang bawat kabanata ng Kibangong Traidor. Mula sa ilalim ng aming puso, nagpapasalamat kami sa inyong pagmamahal, suporta, at pagiging tapat na tagapakinig. Ang paggawa ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin, puno ng damdamin at mga aral. Bawat salita ay binuo ng may pag-iingat, umaasa na ito ay makakapukaw ng kilig, luha, at pag-asa sa inyong mga puso. Naranasan natin ang galit at sakit ni Sofia, ang misteryo at paghihirap ni Donovan, at ang mapanlinlang na ganti ni Marco. Ngunit sa huli, ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa unang pagkabigo. Ito ay nagsisimula sa pag-unawa, lumalago sa pagpapatawad, at nagiging matibay sa tiwala. Naway magbigay ito ng inspirasyon sa inyo na maniwala sa muling pagbangon ng pag-asa, na mayroon tayong lakas na harapin ang mga anino ng nakaraan, at na ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay madalas na matatagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-comment ang inyong mga saloobin sa kwentong ito. Malaki ang ibig sabihin ng inyong bawat komento para sa amin. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig. Tadhana Diaries V.